una sa lahat. Dalawang motorsiklo sa Ormoc City, Leyte, nagsalpukan. Ang isang rider tumalsik at humantusay sa gitna ng kalsada. Tumalsik din ang isa pang rider na bumangga at naipit pa sa puno ng niyog. Ang punot dulo ng disgrasya at kinantungan ng mga rider, abangan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Chinese fishing vessel sumadsad sa silangan ng Pag-asa Island at nagdulot ng takot sa mga residente sa lugar. Nang dahil daw sa napabayaang kandila, aabot sa 200 pamilya na sunugan sa Bacoor, Cavite. Low pressure area sa silangan ng Quezon pwede raw maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Kaliwat ka ng ulan at baha, ininda ng mga nasa probinsya. Sunod-sunod na panghuhuli ng immigration agent sa Los Angeles sa Amerika na uwi sa riot. Sa laki ng gulo, National Guard ipinatawag na. Draft class sa siksik sa talento, pagpipilian na ng mga kupunan sa 2025 PVL Draft. At singer na si Morissette may patikim na harana bago ang showing ng award-winning film na Song of the Fireflies. Posibleng dahil sa masamang panahon, kaya raw sumadsad ang isang Chinese fishing vessel sa bahagi ng Pag-asa Island. Pero ang mga residente, ikinababahala yan. Lalo't kamukha raw ng barko ang mga Chinese militia vessel na namataan sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Isang Chinese fishing vessel sa silangang bahagi ng Pag-asa Island ang namataan ng isang mangingisda sa Kalayaan, Palawan kahapon. Agad niya itong inireport sa mga otoridad. Ayon kay Kalayaan Councilor at Vice Mayor-elect Maurice Philip, sumadsad ang naturang vessel sa mababaw na bahagi ng dagat. Low tide daw nung nag-run doon yung vessel na yun. Tapos may humilang dalawa na Chinese fishing militia rin. Tapos ang ano nila ay patras yung hila nila nung nabahurang barko. Pasado alas 3 daw ng hapon nang makarating sa Western Naval Command ang ulat patungkol sa Chinese vessel. Dito na nag-deploy ng tauhan ng Philippine Coast Guard para suriin ito. Pero kwento ng mga residente, bandang alas 5:30 ng hapon nang kusang hilahin ng dalawa pang Chinese fishing vessels ang sumadsad na barko. Hindi sa Tandike ha, San Juan. So tumagal daw yun doon. Tapos naalis niya mga 5:30 na ng hapon. 5:30 na ng hapon. Tapos may mga naiwan pa nga daw na parang floating buoy or floating anchor. Hindi naman siguro marker, siguro pinutol na lang. Ayon sa Navy, posibleng sumadsad ang barko malapit sa isla dahil sa masamang panahon. Ikinababahala yan ng mga residente dahil kamukha raw ng sumadsad na barko ang mga Chinese militia vessel o yung mga barkong karaniwang ginagamit sa panghaharang ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Naging normal na rin ang presensya ng ganitong Chinese vessel sa lugar dahil malapit lang ang Pag-asa Island sa Subi Reef na nagsisilbi namang garrison ng China. Gayunman, ayon sa Naval Western Command, walang dapat ikabahala sa nangyari. Hindi raw malabong nangangailangan ng tulong ang barko. Handa raw silang tumugon alinsunod sa International Convention for the Safety of Life at Sea o SOLAS. Sa AFP, we prioritize po yung safety ng ating mga kababayan or pati yung kahit anong po nationality. Basta nangangailangan po, especially dyan po sa maritime areas. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Naniniwala si Defense Secretary Gibo Chodoro na delegasyon ng Pilipinas ang target ng Chinese propaganda sa idinaos na Shangri-La Security Summit sa Singapore. May mensahe rin siya sa China na pinalalabas na sunod-sunuran lang tayo sa Amerika. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynel Pawid. To our Chinese interlocutors, thank you for the propaganda spills disguised as questions. Matapos tablahin ni Defense Secretary Gibo Chodoro ang anyay propaganda question ng Chinese official sa katatapos na Shangri-La Dialogue sa Singapore, sinabi ng kalihim na tila sila ni AFP Chief of Staff Romeo Brawner ang sinadyang kuyugi ng mga Chinese reporter sa forum. Umpisa pa lang daw kasi ng summit, sila ang madalas binubuntutan ng Chinese press. Kami lang ni General Brawner ang tinarget sa lahat ng mga delegado sa mahigit 60 countries. Pag may mga meeting ako, kasi sunod-sunod, sagaran talaga yung meeting at saka interview. So minsan sa lobby na lang.
Hindi naman sila lumalapit, pero binivideo ko. Matagal nang inaangkin ng China ang halos kabuuan ng South China Sea, pero pinawalang bisa na ito ng 2016 Arbitral Award na iginawad sa Pilipinas. Tingin ng Beijing, ginagamit lang ng Amerika ang Pilipinas sa proxy war nito para kontrahin sila at magsimula ng tensyon sa rehiyon. Bagay na pinabulaanan ni Teodoro sa Shangri-La Forum. Hindi raw interes ng Amerika ang sinusulong ng Pilipinas, kundi ang karapatan natin sa West Philippine Sea. I would like to reiterate that the Philippine position on the West Philippine Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry. Instead, it is caused, no doubt, by the overreach of the Chinese Communist Party. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Iginiit ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na dapat ipagpatuloy ng susunod na Pangulo ng bansa ang pagprotekta sa West Philippine Sea. Sa gitna yan ng patuloy na tensyon laban sa China. Nasa frontline na balitang yan, si JC Cosico. Hindi lang isa kundi 3 barko ng China ang namonitor sa pagpapatrolya ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea nitong Biyernes. Pero naitabo yan ng Philippine Navy. Noong nakaraang buwan naman, matagumpay na nagsagawa ng Peace and Solidarity Concert ang civilian mission ng ating ito coalition sa West Philippine Sea. Ang paghiit ng Pilipinas sa ating karapatan laban sa mga panghaharas ng China dapat lang daw ipagpatuloy ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Ang pagkakakilanlan daw natin bilang mga Pilipino ang nakataya sa labang ito. Imagine kung may nananalong gold medal, proud tayong Pilipino. Pero pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, ang sasabihin natin malayo sa sikmura. Hindi ito sasabihin mong ipagpaliban na natin ang West Philippine Sea ngayon kasi hindi pa handa ang Pilipinas pagdating sa gera. Obligasyon natin ito para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Ayon kay Tariela, matagumpay ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpaparating ng mensahe sa mga Pilipino kaugnay ng laban ng bansa sa West Philippine Sea dahil na rin sa Transparency Initiative ng gobyerno. Dapat daw magtuloy-tuloy yan kahit matapos na ang termino ni PBBM. Siguraduhin natin ang Pangulo ng 2028 is not somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea at sasabihin uling walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera at mga ngakong magje-jet ski. Tila panama yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang noong 2016 campaign period, sinabi ni Duterte na sasakay siya ng jet ski papuntang West Philippine Sea, bit-bit ang watawat ng Pilipinas para ipakita na teritoryo ito ng bansa. Pero kalaunay sinabi niyang pure campaign joke lang yan at stupido ang naniwala. Tingin naman ng political analyst na si Ronald Llamas, magiging main issue sa 2028 presidential polls ang usapin sa West Philippine Sea. Iboboto ba natin ang isang pro-China na presidente? Or iboboto natin ang isang presidente na ipagtatanggol ang ating soberenya? Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga pamilya sa bansa na nagsasabing mahirap sila. Base sa SWS survey na ginawa noong April 23 to 28, 50% ng mga tinanong ang nagsabing mahirap sila. Mula yan sa 55% noong April 11 to 15. 8% ang nasa borderline, habang tumaas sa 42% ang nagsabing hindi sila mahirap. Pinakamataas ang bilang ng mga self-rated poor sa Visayas, habang pinakamababa sa Metro Manila. Ginawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 adult respondents nationwide. Ito naman po, abiso para sa mga kapatid nating motorista. May nakaambang kasing taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod po na linggo. Sa forecast ng Unioil, papalo sa 90 centavos ang posibleng taas presyo sa litro ng diesel, hanggang 50 centavos naman po sa litro ng gasolina. Paliwanag ng Department of Energy, bunsod po yan ng patuloy na tensyon sa Russia at Ukraine, maging ang pagbaba ng produksyon ng krudo sa Canada at sa Amerika. Target ng Department of Agriculture na magpatupad ng minimum buying price o pinakamababang presyo ng palay sa traders o middleman para hindi malugi ang mga magsasaka.
Plano itong ipatupad bago matapos ang taon. Ito'y para matiyak na maibenta ng mga lokal na magsasaka ang mga aning palay sa patas na presyo. Nadiskubre kasi ng DA na binabarat ng mga trader ang pagbili ng palay sa 11 hanggang 12 pesos kada kilo. Noong nakalipas na buwan, iniimbestigahan na ng ahensya ang mga mapang-abusong trader sa Luzon. Sa mga kapatid nating naghahabol pang gumala ngayong weekend, ingat po kung lalabas ng bahay. Patuloy pa rin kasing binabaha ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa umiiral na habagat. Sa Caloocan City, pinasok ng tubig baha ang ilang bahay. Barado raw kasi ang ilang kanal sa Barangay 176E, kaya pahirapan silang pahupain ng tubig. Umapaw na rin ang tubig sa creek sa Barangay 167 sa North Caloocan matapos ang walang humpay na pag-ulan doon. Hirap ang ilang motorista sa pagdaan sa ilang kalsada. Sa Parañaque City, doble perwisyo ang dulot ng kaliwat kanang baha. Bukod sa eskinitang mahirap daanan, wala ring supply ng tubig sa bahagi ng San Dionisio. Naglutangan naman ang mga basura sa ilang kalsada sa Taguig. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada. Sa ulat panahon naman po, patuloy na magiging makulimlim at maulan sa malaking bahagi ng bansa hanggang bukas po. Bunsod po yan ng low pressure area at ng hanging habagat. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang LPA sa layong 220 kilometers silangan ng northeast ng Infanta, Quezon. Nagpapaulan yan sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Ayon po sa Pag-asa, malaki pa rin ang tsansang maging bagyo ito sa mga susunod na araw na tatawaging Bagyong Auring. Makakaranas din po ng maulap na kalangitan at ng pag-ulang dala ng southwest monsoon o habagat dito po sa Metro Manila, sa Calabarzon, sa Central Luzon at sa Mimaropa, pati na rin sa Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula at nalalabing bahagi ng Mindanao. May bago namang atraksyon ngayon sa dinarayong Pasig River Esplanade sa Maynila. Bukod sa nakamamanghang architectural design, may sound at light show na rin na patok sa mga turista. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Makukulay na ilaw, nakakaengganyong musika at sinabayan pa ng bonggang fireworks display. Aakalain mong nasa ibang lugar ka. Pero hep-hep, dito lang yan sa Maynila sa iconic na Jones Bridge na laging daanan patungong Binondo na tinaguri ang oldest Chinatown in the world. Kitang-kita nga yan sa view deck ng Pasig River Esplanade. Ang lights and sound show na ito ay libre pa. Perfect ito sa mga naghahanap ng mapapasyalan na nasa Metro Manila lamang. Bahagi ito ng 50th anniversary ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at China. Hati dito ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry para maging simbolo ng kalahating siglong diplomatic relations ng Pilipinas at China. Kahapon, mismong si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos ang nanguna sa pagsimula ng license show. We proudly light up the iconic Jones Bridge in all its renewed glory and breathe new life into it. This is what the Chinatown Revitalization Project is all about. It's about restoring Binondo to our shared heritage. From the old Manileños to the first-time visitors. Patok naman sa mga turista ang bagong bihis ng Pasig River Esplanade. Mala-Europe na raw kasi ang vibes na parang nasa Venice, Italy at Switzerland. Yes, with the river, the lights on the bridges, yeah. And you know, people out in the evening walking around. I think it's really pretty, and yeah, I like it. Kahit sa umaga, pwede rin ma-enjoy ang mala 19th century at neoclassical architecture design. Bahagi ito ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM na target i-transform ang Pasig River bilang tourist attraction. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Susunod, estudyanteng nagmamaneho ng e-bike sa Taguig, patay matapos pagbabarilin. 200 pamilya sa Bacoor, Cavite nasunugan. Mitya ng apoy, napabayaang kandila raw. Pagtaas ng kaso ng HIV dahil daw sa mga dating apps at pornography. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Hindi na po nakauwi ng buhay ang isang binatilyong makikipagkita lang dapat sa buyer ng binebenta niyang frame ng bisikleta sa Taguig. Posible raw na tinangkang nakawin ang e-bike na minamaneho ng biktima. Nasa front na balitang yan si Gio Robles. Labis ang paghihinagpis ng lola ng 17 anyos na lalaking binaril sa kahabaan ng Circumferential Road o C6 na sakop ng Barangay Calzada sa lungsod ng Taguig kahapon. Kwento ni Lola Rosita, bandang alas 5:30 ng hapon nang umalis ng bahay ang apo niya para makipagkita sa buyer ng binebenta nitong batalya o frame ng bisikleta. May tumawag sa kanya sa messenger na gusto niya daw bilhin yung ng bisikleta, yung gamit ng bisikleta na yon. At iaabot niya diyan sa Dali. Sa may diyan kung saan siya na baril. Hiniram pa ng biktima ang e-bike ng tiyahin niya para mabilis na makarating sa meeting place nila ng buyer, hindi kalayuan sa bahay nila. Pero tanging e-bike at batalya na lang ang nakabalik matapos pagbabarilin sa ulo ang biktima. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na tinangkang agawin ng salarin sa biktima ang e-bike. Pero sinubukan daw manlaban ng biktima. Wasak ang windshield ng e-bike. 2 basyo ng bala ang nakuha sa crime scene. Patuloy ang investigasyon ng Taguig Police kabilang ang backtracking sa mga CCTV malapit sa crime scene. Incoming senior high school ang biktima na pangarap daw maging sundalo. Malambing at maalahanin daw ang apo. Wala rin umanong kaaway na tanging kinahihiligan lang ang paglalaro ng basketball. Kung sino man sana ang gumawa sa kanya, sana nananawagan ako. Makipagharapan lang sa amin, sabihin niya kung anong kasalanan lang yung apo ko. Nanawagan siya sa mga nakakita sa krimen na makipagtulungan sa mga pulis. Walang magsalita. Dahil imposible naman na hindi po nila nakita. May nakakita pero walang magsalita. Kasi maliwanag pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Natupok ang isang bahay na malapit sa palengke sa Mangaldan, Pangasinan. Sa Bacoor, Cavite, 200 pamilya naman ang nawalan ng tirahan sa sunog. Nasa Frontline na balitang yan, si Ian Suyu. Mula sa malayo pa lang ay kita na ang laki ng sunog sa Zone 6, Barangay Talabatres sa Bacoor, Cavite. Wala nang nagawa ang maraming residente kundi tignan kung paanong nilalamon ng apoy ang kanilang mga bahay. Tumagal ng halos 2 oras bago naapula ang sunog. 100 bahay ang natupok. Aabot naman sa 200 pamilya ang apektado. Wala namang napaulat na nasaktan. Ayon sa ilang residente, mula sa napabayaang kandila nagsimula ang sunog. Kinukumpirma pa yan ng Bureau of Fire Protection. Nagkagulo rin ng ilang residente nang lamunin ng apoy ang bahay na yan sa likod lang ng Mangaldan Public Market sa Pangasinan. Mabilis na lumaki ang apoy dahil gawa sa kahoy ang ikalawang palapag ng bahay. Hindi naman na ito kumalat dahil may mataas na firewall ang katabing gusali. Wala namang nasaktan sa sunog. Inaalam pa kung ano ang pinagmula ng apoy at ang halaga ng natupok na ari-arian. Kita ang makapal na usok ng sumiklab ang sunog sa bahagi ng Meralco Building sa Pasig City kahapon. Mabilis naman itong narespondehan ng mga bumbero at naapula rin makalipas ang ilang minuto. Inaalam pa ang dahilan at ang danyos ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Milyong-milyong halaga ng shabu ang nasabat sa isang bahay sa Davao City. Ang mga yan, tinatago raw sa food delivery para maibenta. Nasa frontline ng balitang yan, ang ating Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI Davao ang bahay na ito sa Barangay Kabantian, Davao City pasado alas 4 kaninang madaling araw. Nagsumbong kasi ang caretaker ng bahay sa kanila na imbakan pala ito ng illegal na droga. Tumambad sa NBI ang higit 1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 17 million pesos. Nasabat din ang ilang liquid marijuana, high-grade marijuana o kush at iba pang kontrabandong may halong droga tulad ng sigarilyo, vape, edibles at exotics. Yung caretaker dito, kasama yung abogado niya, pumunta sa opisina and binuksan ito
Kasi parang hindi niya na matake ang siyang nagbabantay dito. Hindi niya matake na ganitong ginagawa. Natakot siya na baka mahuli siya. So nagsumbong sa amin. Ang kahon-kahong mga iligal na droga na yan, tinago pa raw sa mga lehitimong food delivery services para maibenta sa kanilang parokyano. Hindi naman na naabutan ang may-ari ng bahay pero tukoy na siya ng mga otoridad. Inaalam pa kung saan nanggaling ang mga kontrabando at kung sino-sino ang mga pinagbebentahan ng mga ito. Meron na rin kaming pangalan sa owner. I'm sure papatawag namin to sa opisina through Sabpina. And meron na rin mga nakakuha kami ng mga lease contract dyan or rental contracts. Ipapatawag din namin yung mga tao dyan na nakaperma. Mahaharap ang mga suspect sa kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Dobleng takot po ang kinaharap ng ilang residente sa Zamboanga City. Bukod sa abot bewang na baha, may sumulpot pang sawa. Kita sa video ang pagkuha ng mga residente sa palutang-lutang na sawa sa gitna ng baha. Pumulupot pa ito sa lumulutang na kahoy. Nang may ahon mula sa tubig, tumambad ang isang python na halos mahati na ang katawan. Pinagtulungan nilang hawakan ito para hindi na makawala at makatuklaw. Mura pa rin ang presyo ng ilang school supplies bago ang pasukan. Nagbabala naman ang DTI sa mga negosyanteng hindi susunod sa itinakdang presyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Higit isang linggo bago ang pasukan, namimili na ng school supplies si Maylene para sa kanyang grade 5 na anak. May mga libreng gamit naman daw mula sa school, pero ang hanap niya... Matibay. Maganda yung mga quality. Kagaya nito, bibili kami, may ano na siya, may cover. Kwentado naman kung mamili ang senior high school student na si Patricia. Kaya mahilig daw siya sa mga naka-promo. Ninonote ko po sa phone ko po yung mga binibili ko po para hindi ko po talaga makalimutan. Bundle po talaga. Tsaka po may tinitignan ko po, chinecheck ko po yung bawat presyo po. Sa bagong price guide ng Department of Trade and Industry para sa school supplies, 29 sa 195 stock keeping units ang nagbaba ng presyo. Kabilang dyan ang notebook, pad paper at lapis na nagmura ng hanggang 10 piso. Ang mga dahilan, one is also the raw material, competition, pag bumaba yung cost. Siyempre, yung consumers naghahanap talaga ng mababang presyo. Kanina nag-inspeksyon ang DTI sa Baclaran para masigurong nasusunod ang presyuhan. Sa nakita nila, 12 pesos ang pinakamurang spiral notebook. Mas mababa sa nasa price guide na 20 hanggang 49 pesos. Gayun din ang yarn notebook na nabibili sa 14 pesos. Ang pad paper na 20 pesos, pasok din sa 15 hanggang 37 pesos na price range. Mababa rin ang presyuhan sa bookstore na ito na ininspeksyon ng DTI. This one is 49 pesos. So pasok rin siya sa price guide. So may plastic na siya. So it's an added feature para hindi ka na mag-wrap. Pasok din sa price guide ang ibang panulat gaya ng lapis na 15 pesos kada pack at ballpen na nasa 20 pesos. Giit ni Trade Secretary Cristina Roque, walang rason para magtaas presyo sa school supplies. Pwede raw kasuhan ang mga mananamantala ng overpricing sa ilalim ng Price Act. Payo naman ng DTI sa publiko, maging wais at madiskarte sa pamimili ng school supplies. Mag-download kayo ng price guide na set by the DTI. So, dapat maging vigilant din tayo kung ano yung mga presyo. Huwag naman tayo magpaloko. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Pornography at dating apps ang tinitingnang dahilan kaya raw tumataas ang kaso ng HIV sa bansa. Pero tingin ng iba, baka naman marami lang talagang nagpapatest. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sa gitna ng pagtaas ng kaso ng HIV sa Pilipinas kung saan pabata ng pabata ang tinatamaan, suportado ng Joint United Nations Program on HIV/AIDS o UNAIDS Philippines ang rekomendasyong ideklara bilang isang national public health emergency ang sakit. Pero dapat daw noon pa ito ginawa. If the intention is to
consolidate yung efforts ng lahat ng sangay ng gobyerno, kasama na yung local government unit sa pagdedeklara ng national health emergency. At kung ito po ang paraan para tugunan ng lahat ng gobyerno yung problema natin sa HIV, siguro po ay hindi lang ngayon. Higit 5,000 HIV cases ang naitala ng Health Department nito lamang Enero hanggang Marso. Katumbas yan ng 57 cases kada araw na mas mataas sa 37 daily cases sa parehong panahon noong isang taon. Maraming rason. Ang number one, tumaas ang risky behavior. So number one, easy access to pornography online. Number two, mga dating apps. Number three, hindi gumagamit ng protection, unprotected sex. Number four, nauso yung, nung nagka-monkeypox, na-discover ko itong mga behavior na to. May mga spa na nagpipretend na spa, pero actually brothel sila. Nakakakuha sila ng sex doon with the workers in the spa. Pero ayon sa ilang HIV advocates, posibleng mas maraming Pilipino lang daw talaga ang nakakapagpates ngayon kumpara dati. There are more clinics now, more community-based testing, more groups, providing, doing outreach activities and bringing services, HIV services closer to the community. And these services are becoming safer, more confidential, and more affordable. Kung tutuusin, ika nga, malayo na pero malayo pa. Kung pagbabasihan kasi ang 95-95-95 target ng UNAIDS, malayo pa raw dyan ang Pilipinas. Sa diagnosis na lang halimbawa, nasa 55% pa lamang tayo as of March 2025 ayon sa DOH. Ang 37 anyos na si Rainier, 17 taon ng HIV positive. Isa lang siya sa mga nagpatunay na hindi na itinuturing na death sentence ang HIV dahil may gamot na para ma-manage ito. At the same time, yung pagiging optimistic mo din doon sa situation, malaking tulong din yun para tignan natin kung paano ba natin mapahaba pa yung buhay natin at paano natin magiging meaningful yung buhay. Kaya ang payo ng mga HIV advocate para mawala na ang diskriminasyon sa mga taong may HIV, unawain ang tamang impormasyon dito. Ang transmission ng HIV ay kumbaga nadadala ng certain fluids of the body, no? So it's either dugo, okay, or semilya, or breast milk. Wala po ito sa katauhan ng tao, kundi ito po ay sa kanyang ginagawa. Huwag po tayong mag-point ng fingers. Dahil a person who is at risk for HIV might be someone close to you. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sunod-sunod na pag-aresto ng immigration agents sa Los Angeles sa Amerika nauwi sa riot. Alas Pilipinas, nilampaso ang Indonesia sa AVC Nations Cup. At singer na si Morissette may patikim na harana para sa kanyang award-winning film na Song of the Fireflies. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Riot ang kinahinatnan ng mga otoridad laban sa mga nagpoprotesta sa California sa Amerika. Ang ugat niyan, ang malawakang pagdampot sa mga umano'y illegal immigrants. Narito ang Frontline News Abroad. Isinakay ng mga armadong pulis ang mga taong yan sa kabi-kabilang van sa Los Angeles, California sa Amerika. Sinabayan din ito ng convoy ng mga militar. Ang isang lalaki sinubukang pigilan ang isa sa mga sasakyan sa kahumiga sa kalsada. Pero iniwasan lang siya nito. Base sa aerial survey, pumasok ang mga van sa Edward Roybal Federal Building. Ang eksenang yan pinag-ugatan ng malawakang riot sa labas ng Federal Building. May mga nagprotesta. May nagbato ng tear gas. Meron ding nagsunog sa mga kalsada at nagpaliyab ng isang kotse.
Ang ilan naman nakipagbalyahan sa mga pulis. We are federal law enforcement officers executing a lawful criminal search warrant. It was signed and approved by a federal judge. Ang mga pag-aresto kasing ginawa sa iba't ibang lugar sa Los Angeles mula sa U.S. Immigration and Customs Enforcement. Ayon sa Homeland Security Investigations at U.S. Attorney's Office, nadiskubre na may mga empleyado ng isang warehouse ang pinepeke ang dokumento ng ilang empleyado para makapagtrabaho sa Amerika. Agad naman yan kinondena ng kabi-kabilang grupo sa Amerika, pero patuloy ang pagsasagawa ng pag-aresto sa estado. Sa huling datos ng Department of Homeland Security, 118 na immigrants na ang naaresto nitong nakaraang linggo, kabilang na ang 40 bagong na-detain. Nag-deploy na rin si US President Donald Trump ng National Guard sa nangyayaring LA protest. Si Trump ay kilalang mahigpit sa usapin ng illegal immigrants sa Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa pool sa video ang pagdedma ng police mobile sa hinabol nilang kotse na nadisgrasya sa New York, Amerika. Sa kuha ng CCTV, kitang humaharurot ang itim na kotse nang biglang sumalpok sa poste saka lumiyab. Makalipas ang ilang segundo, dumaan ang police mobile saka lumiko sa kabilang kalsada. Base sa report, namatay sa loob ng nasusunog na sasakyan ang lalaking hinahabol. Lumalabas na nagsimula ang habulan ng magnakaw ng sasakyan ng sospek. Pero nang madisgrasya ay iniwan umano ito ng mga rumeresponding pulis. Iniimbestigahan na ang mga pulis na dapat managot. Pinataob ng Alas Pilipinas ang Indonesia para sa ikalawa nilang panalo sa AVC Women's Volleyball Nations Cup sa Vietnam. Git-gita ng unang set na nakuha ng kalaban. Pero pagdating ng second, unti-unti nang nahanap ng Alas ang kanilang momentum. Naipanalo nila ang game in 4 sets. Nagpakitang gilas si national team rookie Alyssa Solomon with 17 points. Yun nga lang ay natapilok siya sa last set at kinailangan ng magpahinga. Standout din sina Angel Canino at Bella Belen na parehong naka-double digits. Tuloy ang laban ng Alas bukas at sunod nilang makakaharap ang Team Iran. Samantala, nadagdagan ng panibagong gold medal si Philippine Gymnastics Golden Boy Carlos Yulo. Nanguna si Kaloy sa floor exercise event ng 2025 Artistic Gymnastics Asian Championships sa South Korea. Naitala niya ang score na 14.600 para sa gintong medalya. Ito na po ang 4th straight gold ni Yulo sa floor exercise sa torneo. Pet event ni Kaloy ang floor exercise kung saan din siya nakaginto noong nakaraang Paris Olympics. Bukod sa gold, nakakuha rin ni Kaloy ang bronze sa vault, sa parallel bars at sa all-around event. Na-detain sa Amerika ang kilalang TikToker at tinaguri ang meme lord na si KB Lame dahil sa immigration violation noong Biyernes. Ayon sa US Immigration, overstayed na roon si Lame. Pero pinalaya naman siya sa parehong araw. Umalis din siya agad ng US matapos makalaya. April 30 nang magtungo ang TikToker sa Amerika. Matatanda ang simula ng maupo ulit si US President Donald Trump, pinahigpitan ang illegal immigration. Wala pang pahayag si Lame tungkol dito. Si Lame ay isang Italian national at nakilala sa social media dahil sa kanyang meme videos. Ibinahagi ni Asia's Phoenix Morissette ang kanyang natutunan sa pagganap bilang Ma'am Alma sa multi-awarded film na Song of the Fireflies. Ang kanyang buong kwento narito sa Frontline Showbiz. Di ba ito ang ating pangarap? Nasabay tayo tumigil, nasabay tayo kumisna. Muling ipinamalas ng nag-iisang Asia's Phoenix ang kanyang husay sa press conference ng internationally celebrated at multi-awarded film na Song of the Fireflies sa Mandaluyong. Pero aba, hindi lang siya sa pagkanta umaangat dahil si Mori na gumanap bilang si Ma'am Alma Taldo, Best Actress din sa Manila International Film Festival Hollywood na ginanap sa Los Angeles, California. Kwento ni actress-singer, kakaibang pagkakataon ang pagganap sa pelikulang ito. Upon portraying Ma'am Alma's role, parang natutunan ko to really take risks
and to just embrace who I am and really value the people who genuinely want me to succeed also. And so Kasama rin ni Maury sa Song of the Fireflies sina Crystal Brimner, Noel Comia at Rachel Alejandro. Say ni Rachel, dream come true raw na maka-work si Morissette. May magtatanong sa akin na sinong artist of the next generation ang gusto kong maka-collaborate or maybe do a duet with. Lagi kong sinasabi, Morissette. Okay? And talagang nagdilang anghel. It's almost like parang the universe or God heard my wishes. And Bukod sa galing ng Pinoy sa pag-awit, tampok sa Song of the Fireflies ang kultura, kasaysayan at katotohanan. it captures so much about what being Filipino is, like having so much talent, having so much hope, loving everyone around you. And it's just such a beautiful film po talaga. So, Tumanggap na ng parangal ang Song of the Fireflies mula sa International Film Festivals, kabilang na ang Platinum Remmy Award sa 58th World Fest Houston International Film Festival. Produced by Culture-Tain Musicat Productions at MQuest Ventures, kasama na ang Quezon City Film Development Commission, mapapanood ang Song of the Fireflies sa June 25. Susunod, dalawang motorsiklo nagkasalpukan, isang rider patay. At ngayong Pride Month, alamin po natin ang mga kwentong puno ng pag-asa. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Dead on the spot ang isang rider matapos sumalpok sa kasalubong na motorsiklo sa Ormoc City. Yan at iba pang aksidente sa kalsada sa Frontline Report ni Bril Montalvo. Nakasubsob pa sa puno ng niyog at wala ng buhay ang rider na ito nang datna ng mga otoridad sa Barangay Corva sa Ormoc City kaninang umaga. Kinilala ang 22 anyos na biktima na si alias Gerald. Ayon sa Ormoc City Police, mag-aalas 5 ng madaling araw kanina na mangyari ang disgrasya. Binabagtas daw ng rider ang highway nang mapadpad ito sa kabilang linya at salpukin ng kasalubong na motorsiklo. Dead on the spot ang rider. Habang sugatan naman ang sinalpok niyang driver din ng motor matapos sumilapon sa kalsada dahil sa aksidente. Sugatan naman ang driver ng isang mini dump truck matapos sumalpok sa nakaparadang pison sa Himamayla Negros Occidental. Sa video, kitang nakaipit pa ang driver sa truck habang pinagtutulungang i-rescue. Ayon sa mga pulis, nakatulog ang driver habang nagmamaneho. Kaya sumalpok siya sa pison na ginagamit sa inaayos na kalsada. Sugatan din ang dalawa pang sakay ng truck na nagpapagaling na rin sa ospital. Sugatan din ang driver at pahinante ng isang trailer truck matapos mahulog sa gilid ng kalsada sa Jadi Nueva Vizcaya kagabi. Lumalabas sa investigasyon na nawala ng control ang driver matapos pumalya ang preno ng truck. Kaya dumire-diretso sila sa gilid ng kalsada saka sumalpok sa isang puno at bumaliktad. Nagdulot ng traffic ang aksidente pero agad ding nagsagawa ng clearing operation ang mga otoridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Zamboanga City, bunsod ng walang patid na ulan. Abot hanggang bewang ang taas ng tubig sa ilang lugar. Halos 400 pamilya ang inilikas. Pansamantala ring pinutol ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar para iwas disgrasya. Nagpaabot na ng tulong ang City Social Welfare and Development Office sa mga apektadong residente. Kasalukuyang nakararanas ng katamtaman hanggang malakas na ulan ang Zamboanga dahil sa southwest monsoon o hanging habagat. Nakauwi na sa bansa ang mga Pinoy mountaineer mula sa kanilang historic journey sa pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest. Ito po ang kauna-unahang beses na may nakarating na Pinoy sa tuktok ng Mount Everest matapos ang 18 taon. Sinalubong ng hiyawa ng Pinoy mountaineers na sina Geno Panganiban at Miguel Mapalad nang lumapag sa NAIA kaninang umaga nitong May 18 nang narating ni Geno at Miguel ang summit o yung tuktok ng pinakamataas na bundok. Hindi raw birong akyatin ang nasa 29,000 feet na Mount Everest o katumbas ng 2.5 Mount Apo na pinakamataas na bundok dito sa Pilipinas. Nalampasan din nila ang Camp 4,
ang tinuturing na zone of death. Inaalay daw nila Geno at Miguel ang tagumpay sa kanilang mga mahal sa buhay at sa kapwa nila Pinoy mountaineer na si Philip Santiago II na nasawi habang inakyat ang Mount Everest. Susunod, reunion na ito. 5 pang BTS members magbabalik na mula sa military service. At pasyalan natin ang pinakabagong theme park sa Lubao, Pampanga. Tuloy-tuloy lang po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magkakaalaman na po kung anong koponan maglalaro ang mga rising stars sa women's volleyball. Halos 6 na pong aspirants ang pinagpipilian ng mga koponan sa PVL Rookie Draft. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, anong update dyan sa PVL Draft? Andre, everyone's up on their feet na nga dahil ilang saglit na lamang magsisimula na nating malaman kung sino-sinong mga rising stars ang mapupunta sa kanilang mga koponan sa PVL Rookie Draft dito sa Quezon City. Maya-maya nga lang, inaasahan din natin na magdadatingan na itong mga rookie aspirants natin na nagnanais na makatungtong sa biggest professional league ng Pilipinas. Sa kabuuan, may 57 aspirants ang dadalo ngayong draft at nagnanais na makatungtong sa professional level. Bago ang mismong drafting ay sumalang muna sila sa matinding rookie combine last week kung saan sinukat ang kanilang individual skills through drills and scrimmages sa harap ng mga scouts at team officials. Galing ang mga aspirants mula sa collegiate level gaya ng UAAP, NCAA at meron rin namang mga foreign players na nagbabaka sakaling makapasok. Base sa lottery draft, Capital One Solar Spikers ang unang mamimili ng top pick habang susundan yan ng Galleries Tower para sa second overall at ang third pick naman ay mapupunta sa Farm Fresh Foxes. NX-LED naman ang kukuha ng fourth at Zeus Coffee sa fifth. Signal ang pang-anim habang sunod-sunod na ang Chocomucho, Cheritigo, PLDT, Akari, Petrogas at Creamline para kumpletuhin ang first round. Top favorite para maging first overall pick si UAAP champion at NU superstar Bella Belen. Highly touted prospects din ang foreign na si Alohi Robbins Hardy na ngayon pa lamang magpapadraft at NCAA MVP Micah Go at iba pang collegiate stars. Andre, sa ngayon nga hindi makakadalo si Bella Belen dahil sa kanyang commitment with Alas Pilipinas at babanggitin ko na rin nanalo na po ang Alas Pilipinas sa kanilang laban kontra sa Indonesia dito sa AVC Nations Cup in 4 sets. At bagamat wala ang top pick or inaasahang top pick na si Belen, magiging kapanapanabik pa rin ang turn of events dahil minsan hindi natin na-expect biglang namimili ng mga surprise picks yung mga team for strategic purposes. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Andre? Maraming salamat, Ian. Sakto na balita namin kanina, 4 sets. Nanguna nga si Alyssa Solomon, nakasama din dyan sa mga pagpipilian sa PVL Draft. Sana ay bigyan mo pa kami ng mga updates mamaya dahil interesting itong draft class na to. Nagulat mula sa Quezon City, maraming salamat, Ian Suyu. Sa mga fellow armies, excited na ba kayo sa reunion ng BTS? Magbabalik na kasi ang 5 pang BTS members mula sa kanilang military service. Sa anunsyo ng talent agency na Big Hit Music, matatapos na ang mandatory military service ni na BTS RM at V sa June 10. Habang sa June 11 naman, madi-discharge sina BTS Jimin at Jungkook. Yan ay matapos ang kanilang military enlistment noong December 2023. June 25 naman nakatakdang magbalik mula sa service si BTS Suga. Nauna nang nakatapos ng military service sina BTS Jin at J-Hope noong June at October 2024. Ipinatutupad sa South Korea ang mandatory military service sa mga lalaking edad 18 hanggang 28. Ito, Andre, Nikki, matanong ko lang kayo, anong mga favorite ninyong ride sa theme park?
Gusto ko yung nag-enjoy ako lagi dati, nung kabataan natin, di pa ako nahihilo. Mga 2 years ago. Yan ang gusto ko sa'yo. Yung mga, sige, bigyan na lang natin ng reference. Kung sa Enchanted Kingdom, yung space shuttle, yung umiikot, pati yung log jam kasi nababasa. Yes. O bump car. Ako naman, mahiluhin kasi ako. So ayoko nang Carousel. malala. Ayoko talaga naman. Carousel na lang. Pero gusto ko yung natatakot ako. Ako okay ako So, sa pag horror. roller coaster, saka sa bump car. Bump car. Maganda din yung Classic kasi yun eh. pare yung mga, alam mo yung virtual, Oo. yung sasakay ka, diba? yung upo ka lang, tas, Parang Oo, yan, yung mga ganun. Saka Amor Show yung mga Yeah, ganun. ayoko yun. Okay. Eto, may bagong theme park sa Lubao, Pampanga. Naku, sawa sa mga rides at attractions. Pasyalan nga natin yan kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Sa part 2 ng Gala Gold sa mga Gen Z sa Pradera Islands. Spotted din ang mga mascot para sa mga bulilit. Hindi ko rin tatago, favorite ko to. Isa sa pinaka-inabangan dito yung fountain show na magkismila ng 7:30. Yung 3, 2, 1, ayan na. Naramdaman ko sa likod ko. Nakikita nyo na mga kapatid. Ayan na siya. Tatalikod na rin ako. Ayun. Okay. Pero teka, iba talaga trip ng Gen Z. Unang sinakyan, turbulence. Uupo ka lang daw, tapos ikutin ka 360 degrees na parang nasa blender. Kilo, next ride agad. Lago Launcher. Tapos eto pa, Banwa Shuttle. Dahan-dahang itataas. Ang taas! Ang puso, huwag bitawan. Chill time na raw. Kunwari lang yan. Ako, Andromeda Station. Bump car. Pero may pa-lights off and neon blow up. June pa lang ngayon, pero dito, nako, ma-feel nyo na yung Halloween. Kasi nga, itong tinatawag nila, pakita natin, bahay ni Aling Pasha. Di ko kinaya yung entrance pa lang. May nananakot na. Mauna ka, Jericho. Ay, marami. Ayun na lumalabas yung... Lambot mo! Nasaan ang tapang nyo, mga lods? Isipin nyo, play lang yan. Pasok kayo lang ka. Ang dudawag ng mga... Grabe ang experience. Sulit na sulit bago pa tumod ang ulan at dumating ang pasukan. Happy weekend, mga kapatid! Team Loud, tama ba? Happy weekend, mga Talaga lang ha. Mondi Lopez, News 5. Walang nagbanggit sa atin ng horror house. Ayun nga, oo. Pero ako game ako dun ha. Promise, masaya ako Huwag sa mo lang horror ako house. paikot-ikutin. Oo. Sa kasama ko si Pawi, si Booker. Si Booker. Oh, Booker bigla. bite! Booker bite! Hindi, joke lang. Mabait naman yan. Pero nakakatuwa nga yan. Di ba sa Lubao? Sa Pampanga, sa Norte. Kaninang Ayan. puntahan po yan. Maraming salamat muli kaya sa favorite ko na si Tito Mondi Lopez. At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Natatawa ka? Mga balita para sa mayalam at may pakialam. Kami po ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.